Good day to all of you out there. Welcome back to my YouTube channel na Stargazer 70. Kamusta na kayong lahat dyan? Mga kanora, hello. At syempre, kamustahin na rin natin yung mga outsiders dito na walang kalubay-lubay sa pagdapo. Hello mga bangs! Buhay pa ba kayo? Okay. Tuloy kayo dito, ha? Okay lang, sige. I will entertain all of you, kasama na yung mga bangs. Sa ating 15th vlog ay pinamagatang ko itong Pieta, ang pang-world class na obra ni Nora. Yes, pag-usapan natin ngayon ang pinaka-controversial na nangyari sa hindi pagkakalahok ng Pieta sa taunang Metro Manila Film Festival. Last October 17, nakapili na po ang screening committee ng 6 pang film entries para sa Metro Manila Film Festival. Unfortunately, hindi napili ang Pieta. Nagtataka ako. Ang alam ko, 8 lang. Biglang naging 6 bigla yung entries. So, dinagdagan nila ng 2. So, ang mga ugong-ugong sa loob at labas ng show business, may pinagbigyan, may pinalusot, magkano? Magkano naman ang padulas ng pinalusot at pinagbigyan? Okay, so alam na natin na hindi nakalusot ang pelikula ng ating nag-iisang superstar na si Nora Aunor, yung kanyang pelikula with Alfred Vargas, Gina Alahar, Jacqueline Jose, sino pa ba? Si Bebel Rocco. Ito ay produced din ni Alfred Vargas. Sa tingin ko naman, ako, bahala na sila doon, kaong ganyan. Ako, personally, ine-expect ko na po na hindi siya makakalusot. Yeah. For some reason or another, alam ko na ang politicking sa Metro Manila Film Festival. Diyos ko, ipahanda niyo ba naman sa mga wala namang alam sa sining ng mga traffic enforcers at mga bigwigs ng MMDA? Ano ba naman ang alam nila dyan? Tapos, dagdagan pa natin na isang laos na producer na wala namang nagawang matinong pelikula kundi mga bold movies ng araw. Isama na natin, eto puro blind items to ha, isama na natin na miyembro din daw ng screening committee na nagmamaganda na isang indie producer na wala namang pelikula na tumatak sa Pilipino. At siyempre, meron pang isa dyan na babaita na napaka-nameless na bigla na lang na sumulpok na parang kabute at naging member din ng screening committee. Hindi ko po alam ang pangalan niya. I have no interest of knowing her. Okay? Basta sa atin, alam na natin yung mga anomalyang nangyayari sa pista ng pelikulang Pilipino since time immemorial, di ba? At siyempre, yung isa dyan na si Attorney Trailer na sabi na ang gaganda raw ng pelikula base raw sa mga trailers, paano mo nasabi? Yung ibang pelikula dyan na qualify na attorney, hindi pa po nagsushooting. Ginagago niyo ba kami? Diyos ko. Anyway, bahala na kayo dyan. Some unscrupulous individuals are not in any way qualified to be members of the screening committee. Na bababoy na ang film festival. Unlike before, talagang puro mga artistic films, mga dekalibreng pelikula ang nasasali. Well, this recent years, hindi na ako magtataka kung hindi man na lahok ang pelikula po
ni Ate Guy na Pieta. Because we know for a fact na kinaiinggitan pa rin po si Ate Guy hanggang ngayon. That's the truth. I think no more reason to be elaborated, no more reason to be discussed. Basta alam natin na siya ay parang yung isa dyan may personal vendetta kay Ate Guy. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng isa sa member ng screening committee, pero I believe it's about politics. It's about Ate Guy's political color before na medyo naging controversy years back. Anyway, going back to Pieta, marami tayong matututunan sa pelikulang ito. I think so ha. Kasi isa ito sa pinaka-exclusive na pelikula ni Ate Guy ngayong taon, supposedly, dahil naipakita na naman niya, naipamalas na naman niya ang kanyang angking talento sa pagganap bilang isang alagad ng sining, di ba? Ang sa akin, hindi na rin ako magtataka kung paulit-ulit man nilang i-reject ang mga pelikula ni Ate Guy. Nangyari na before yan. Hindi lang sa Film Festival, pati sa Film Academy. Yung ating Philippine entry sa Oscars, 2 beses na pong iniligwap ang mga pelikula ni Ate Guy. Okay? Unahin natin yung, sige, The Floor Contemplation Story. O di ba, after ni Ate Guy manalo sa Cairo, tapos naging blockbuster to no 1995, then, yun nga, sinali din siya sa magiging Philippine entry sana. Kaya lang, napolitika na naman si Ate Guy at ibang pelikula yung inilahok, di ba? Na produce ng isang nasirang artista na ngayon at producer, isang artista at lady producer, hindi ko na po babagitin ng pangalan. Saan na po napunta yung pelikulang yun? Wala na, di ba? Hindi naman naagaw. Ayan, clue na yan, ha? Wala namang umagaw na iba. Wala namang nagka-interest, di ba? Kaya sabi ko, then what happened was, yung Floor Contemplation, the year after, Diyos ko, eto po nangyari dyan. Nai-invite po ang Floor Contemplation Story sa iba't ibang international film festival a year after, noong 1996. Kaya sabi ko, vindicated na naman po ang superstar. Diba? Then, after the Floor Contemplation Story, yung Daywom din po, same fate. Una po, nilahok po ni Brillante yan sa 2012 Metro Manila Film Festival. Hindi ba? Iniligwak din. Nangyari lang po dyan, nag-withdraw po yung pelikula ni Robin Padilla na hindi pa rin nag-shooting. Kaya nga po, nag-withdraw sa Film Fest ang pelikula ni Robin kasi po, hindi po talaga sila nag-shooting. Check, di ba? Pinipili nyo agad, hindi pa nag-shooting. Don't depend on script. Marirevise yan. Paano kung hindi na yan yung original script na nabasa nyo? Binabasa nyo ba talaga? Screening committee? I don't think so. Sa akin ha, I think it's not believable na binabasa ng screening committee yung iba't ibang script, kuwari 30 entries. Talaga? Binabasa nyo? Gano'n kayo ka-patient? Tigilan nyo kami. Diba? So yun, balik tayo doon. Kaya na sali po ang Daywom, naku, panakitbutas lang po yan. Doon sa pelikula ni Robin Padilla na nag-withdraw that particular year. Marami pong di nakakaalam yan, pero alam ko yung iba, alam yan, di ba? Then, yun na nga. Then, nanalo po sa Venice International Film Festival, sa Italian critics, nanalo sa Ate Guy ng Best Actress na bilang sa Bisato de Oro, ganyan-ganyan. Then, the following year, nanalo din po si Ate Guy sa
what they call this, sa Asian Film Awards, sa Asia Pacific, tsaka sa Sakalin, di ba? Inisdab din po ng Film Academy of the Philippines ang Daewoo. Ang nilang po nila, kung hindi ako nagkakamali, ay pelikulang Transit. Nasaan na yung Transit? parang wala na rin, di ba? Parang hindi ko maintindihan kung ano yung pamantayan nila sa pagpili. Well, I would like to give them some valid reasons in a way, but thinking and analyzing it furtherly, I don't think that they have exercised their job perfectly and efficiently sa FAP din. Tapos, di ba, ano nangyari sa Transit? Ligwak din. Hindi rin naman napansin sa sa akademya sa Amerika. Di ba? Pero ang Daewoo, tuloy-tuloy po ang journey, ang cinematic journey ng Daewoo. Ang dami po niyang sinalihang film festival, ang dami pong exhibitions na sinalihan din po ng pelikula ng superstar the following year. Hindi ko po mabilang kung ilang competition and exhibition, pero I'll give you a rough count. Siguro merong more than 30. Nagawa ba ng Transit yan? Hindi. Kaya yun yung sinasabi ko na si Ate Guy, may redirection. Yes. Amidst the bias rejection ng ibang mga anomalous people na hindi ko maintindihan bakit naiinggit kay Ate Guy. Up to now, ang tatanda na, I will not mention names anymore pero kilala ko sila at yung iba dyan nabanggit na rin sa akin ni Ate Guy nung nag-usap kami before. So, si Ate Guy kasi hindi naman siya yung parang nagagalit pag ganyan na yung nare-reject yung mga pelikula. Hindi. Oo, nalulungkot, nadidisappoint. That's a very normal attitude. That's a very normal emotion. Pero yung sabihin mo yung parang magiging assertive. No, hindi na kailangan ni Ate Guy yun. As a matter of fact, kahit na ilang ligwak pang gawin nila kay Ate Guy, the Nora Honor will be the Nora Honor. Okay? Tapos, di ba, sa kabilang parlor, sila? Siyempre, euphoric sila na nakasama yung pelikula nung idol nila. Then, pinagtatawanan nila na hindi nakasama yung pelikula ni Ate Guy. Di ba tawa kayo? May kinakain ba kayo? Masyado naman kayong very, very excited na hindi nakasama yung pelikula ni Ate Guy sa Metro Manila Film Festival. Pero, nag-research ba kayo kung sino ang most awarded and nominated sa Metro Manila Film Festival? Mga syunga, si Ate Guy yun. Kahit na manalo pa, si Mare, example lang mananalo man siya ngayon, wala pa rin. Si Ate Guy pa rin, mga bangs, ang most awarded and nominated Filipino actor sa Metro Manila Film Festival. Siya pa rin ang may hawak, nag-iisang may hawak ng record bilang awardee as best performer for Atchay. O hindi ba? Naglasing-lasing nga yung idol nyo. Hindi matanggap. Super Crayola, di ba? So, kung ganyan ang attitude ninyo against Nora Honor, you can't blame us. You can't blame us being admirers of her na asarin din namin si Mare. Kasi, record showed before that Ate V talagang almost killed herself. Diba? To depression. Well, not literally, Not literally, no? Baka yung mga syunga-syungaers sa
ng mga bangaw dyan. Kunin na naman to literally. Kayo pa naman, napaka-labnaw ng pag-iisip ninyo. Diyos ko, huwag kayong nagse-celebrate sa defeat ng isang tao. That's a bad attitude. It's not very normal for normal people to think about that kind of hostility. Alam niyo ba yung word hostility? I don't think so. Sige, Google niyo na lang, ha? Anyway, so, yun nga, sabi ko lang na we just have to be magnanimous in defeat. So, sa akin personally, I believe na may ibang plano ang panahon para sa pelikula ni Ate Guy. I think it's a good riddance too na hindi na rin nakasali sa Metro Manila Film Festival. Not that I don't want it to be one of the entries. Siyempre, magiging hypocrite po ako kung sasabihin kong ayoko dahil maganda rin naman kung nandun si Ate Guy sa Metro Manila Film Festival. Kasi siya naman talaga ang ultimate festival queen. Alam yan ng mga bangaw, di ba? Okay, so kung ito nga, yung pinapaliwanag po natin na kung hindi man po nasali at hindi na nga po nasali sa 2023 Metro Manila Film Festival, yung pelikula po ni Ate Guy na Pieta, I think there are more reasons than saddened by the circumstances which we believe we cannot control anymore. Kasi nga, okay, may screening committee, okay, I would respect that, but I totally disagree. Yun lang ang sa akin. Yun ang aking perspective dyan. Okay? Then, nabalitaan po nga natin upon Alfred Vargas's interview before na kung hindi raw mailalahok daw sa Metro Manila Film Festival yung pelikula nilang Pieta, baka daw, at sana nga, maipalabas to on an earlier play date. Sana this November, di ba? So, maganda rin pong pagkakataon kung matutuloy. We're keeping our fingers crossed. Sana, we'll pray hard na sana maipalabas nga to ahead of Metro Manila Film Festival. Maganda po na tayong lahat wag nang malungkot, wag nang ma-disappoint. Let's just love it out. Oo, enjoy life. Sila, up to now naman, naiinggit sila sa National Artist Award ni Ate Guy. Yan naman po ang ultimate reason talaga dyan. Kapag dumating yung punto na si Ate Guy magkaroon na naman ng awards, nga na naman silang lahat. I'm sure, wala na. Talagang, ang tagal-tagal lang tapos ng sabong at boxing. Huwag na kayong umepal. Lalo yung mga nakapaligid kay Mare. Diyos ko, mag-research kasi kayo. Okay? And sa atin, na mga admirers ko sa Ate Guy, nagpapasalamat ako sa inyo at muli, nagkasama-sama tayo. Yan po ang aking 15th vlog, ang tungkol sa pelikula ni Ate Guy na pang world class na obra na Pieta. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo muli, mag-subscribe, like, and share po doon sa mga hindi pa. Good day, and thank you to all of you. God bless.